mga hindi aktibo. Kung aktibo kang dumadalo sa lahat ng gawain, salamat sa Panginoon. Pero ilan naman kaya doon yung ginawa mo at naging palatuntunan ng buhay mo? Minsan, sasabihin natin, di mabuti pa yung hindi active. Parang gano'n, ano? Kaya sabi ko, hindi ko kayo pinupuri mga hindi active. Kasi, ano man ang makalabasan ng resulta ng salita ng Diyos, maganda pa rin na hindi tayo pabaya sa gawain ng Panginoon. Tama po mga kapatid? Kung minsan, ilalagay tayo ng Panginoon tulad ng bayang Israel, pinagpala sila, kaya lang curse. Curse blessing po ang tawag niya. Kapag kayo ay umuunlad sa kabila ng pagiging hindi aktibo, huwag kayong magsaya. Itinataas kayo ng Panginoon. Huwag niyong kalilimutan, siya nagtataas. Siya rin nagbabagsak. At kung yung taas na yon, gunong kaibagsak, masakit yun, ha? Hindi biro yun. Tama po, mga kapatid? At yung salita na iyong tinanggap, ngayon, kung bata ka ngayon, young people ka ngayon, manatili ka dyan. Sa 4 na henerasyon, ipagsusulit mo yan. Sipin mo itong kausap niya, ay mga anak. Tama po? Na ang nire-rebuke niya, yung una pa, kung paano ang naging attitude ng mga magulang, ng mga batang ito. Kaya sabi niya, manumbalik, verse 5, ang inyong mga magulang, saan na nga nandoon sila? Para bang tinatanong, nagtagumpay ba? Bumuti ba yung mga magulang nyo? Bumuti ba na ang mga magulang nyo na mabuhay ng malayo sa salita ng Diyos? Na ang salita ng Diyos ay hindi siyang maging panuntunan ng kanilang buhay. Nasaan sila? Kaya po gano'n. Nasaan sila? Huwag niyong kalilimutan ng bayang Israel. Ilang beses sila naging alipin sapagkat ito'y nagintipan ng Panginoon na kung sila ay hindi lalakad ng tuwid at sila'y liliko sa kanan, liliko sa kaliwa. Sinabi ng Panginoon yan kay Moses pa, kay Joshua pa, kay Daniel pa. Lahat itong mga naunang mga propeta na kung hindi sila lalakad ng diretso sa Panginoon, ibibigay sila sa kamay ng kaway. God will not bless them. Kung titingnan nyo materially, marami sa kanila pinagpala materially. Pero it does not mean na pagpapala yon. Sapagkat ito ay naging blessing na naging curse. Sa panahon lang ng numbers, sa katigasan ng ulo nila, lagi na lang pagka walang makain, sabi, balik na lang kami sa Egypto. Laging ganon Minsan ganyan tayong Kristiyano. Pag wala nang makain, mabuti na, nung ako'y ganito pa lang Ano sasabihin mong ikabubuti nung ikaw'y sagana pa, wala ka namang kaligtasan? Kailan pa naging mabuti ang buhay ng hindi mananampalataya? Na lagi nating nililingon. Hindi nyo ba alam na ang pagiging alagad ng ating Panginoon ay tinulad sa isang magsasaka na pagka isinakbat niya ang kanyang araro, hindi siya dapat lumingon? Tama po mga kapatid? Sapagkat hindi ka nakarapat dapat doon, hindi ka na fit, hindi ka na angkop sa lumang buhay. Kaya nga ang Kristyanismo ay bagong buhay na ang head ay si Kristo. Dati ang head mo, ang dyablo. Ngayon, ang leader mo si Kristo. At hindi ka dadalhin sa kasasama ng ating Panginoon sapagkat siya ang daan. Siya yung buhay. Siya yung katotohanan. So saan ka papupunta? Di doon sa daan na tama at sa katotohanan at taglay mo yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, gaano ang panginanakit ng Panginoon sa bayang ito? Sisingilin niya. Verse 6, tingnan niyo ang emphasis. Ngunit ang aking mga salita. Tandaan niyo po, yung sinabi niyang ngunit, meron na siyang mga unang sinabi. Sinabi niya kung paano pinabayaan ng salita niya. Sinabi niya na kung ano kinalabasan ng mga nasaan ng mga magulang niyo. Yun po sabi niya sa verse 5. Saan na nga doon sila? Pati mga propeta. Alam natin sa panahon ni Jeremiah, tumalikod pati mga propeta, pati mga pastor. Hindi na salita ng Diyos ang naging sentro ng kanilang pangaral. Kaya sabi niya, saan na roon ang mga, nasaan na sila, ang mga propeta? Nangabubuhay baga sila nang magpakilanman? Nanatili ba sila? Hindi ba't ang buhay natin parang usok lang, parang singaw? Kung ganyan lang kasandali, ng 1,000 taon natin, isang araw lamang sa Diyos,
Aba, kapatid, hindi dapat maaksaya ang bawat segundo ng kaugnayan natin sa salita ng Diyos. Hindi dapat masayang ang ating pakikipagkapwa na ito'y wala sa Panginoon. Napakahalaga, hindi dapat maaksaya. Kaya tama yung sinabi ni Paul kay Timothy, redeeming the time. Preach the word in season and even in the out of season. Hindi pwede na tayo ay bilang mga mananampalataya, hindi pwedeng tayo pagka gusto nating simba. Pagka gusto nating mag-witness, gusto. Alam niyo ba yung sinasabing preach the word in season, out of season? Hindi pinag-uusapan yung gusto mo na o nasa kondisyon ka o may sakit ka o wala kang sakit. Wala It is a command of responsibility, of urgency. Sabi niya, preach the word in season and out of season. Redeeming the time. Mga kapatid, kung naniniwala kayo ang salita ng Diyos ay hindi nababago. Tama po? Ang salita ng Diyos hindi nababago. Tama po mga kapatid. Pero bakit tayo nagbago sa pagtitiwala doon sa salita ng Diyos na hindi nababago? Kayo mga matatandang mananampalataya. Kahit paano naranasan natin kung paano binago ng salita ng Diyos yung mga taong nakilala natin unang naging Kristiyano sa atin. Nakita natin kung paano naging epektibo ang salita ng Diyos sa buhay nila. Nakita natin kung paano ang salita ng Diyos na ituwid ang buhay nila. Tulad mo rin, sapagkat lahat tayo produkto ng salita ng Diyos. Tama po? Pero, kasing init ba ang mararamdaman ng salita ng Diyos ngayon? Katulad ba nung una natin na-encounter ang salita ng Diyos? Nagtatanong ang Panginoon. Nagtatanong siya, tinahanap niya yung accounting sa atin. Ano sabi niya? Verse 6, hindi baga nagsiabot sa inyong mga magulang? Yun daw bang salita ng Diyos hindi umabot doon sa magulang? Tanong ko sa iyo ngayon, yung bang salita ng Diyos umabot na doon sa kapitbahay mo? O wag doon sa kapitbahay mo? Yung bang salita ng Diyos na-saturate na yung buo mong sambahayan? Tatay, naniniwala ka na salita ng Diyos nagliligtas? Asawa mo ba ligtas? Anak mo ba ligtas? Kayo ba buong sambahayan ligtas na? Umabot. Inabot ba kayo ng salita ng Diyos? Ito yung tinatanong. Hindi ba sila inabot? Pwede kayong magreklamo sa atin, Panginoon, wala naman nangaral sa amin Wala naman nag-preach. Baka tayo matulad pa nandun sa impyerno. Ang mga Abraham, tusa mo si Lazaro. Kasi meron pa ako 5 kapatid. Masyado talagang kulang ng manggagawa, pati patay, bubuhayin. Ang dami namang buhay dito. Ba't kinakailangan pang magbuhay ng patay? Para mag-preach. Nakuha niyo po ba mga kapatid yung urgency? Pero possible that there are those relatives na meron tayo na nananalangin ngayon sa impyerno. Palagay niyo po kaya hindi possible yun? Baka yung lola ninyo na namatay na wala sa Panginoon, nagpe-pray. Pwede ang mga Abraham, isugo mo nga siya sa bahay doon. Bakit? Meron pa akong nanay. Yung lola nananalangin na baka masib yung nanay niya. Gaano man ang ilagay natin dito, pagbalik-baliktaran naman natin, bilang mga mananampalataya, meron tayong accountability sa salita ng Diyos na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kahit yan dumaan, kinuha ko na lang po sa pinakamaliit, sa 5 henerasyon na lang. Kasi tingnan niyo po, first, sila'y manumbalik at nagsabi kung paano ang iniisip na gawin ng Panginoon ng mga hukbo sa amin. Akalain nyo, ang tapang ng kanilang pananalita. Nasabi pa nila to. At nagsabi, kung paano ang iniisip na gawin ng Panginoon ng mga hukbo sa amin, ayon sa aming mga lakad, at ayon sa aming mga gawa, gayon ang ginawa niya sa amin. Para bang may ano pa, no? Para bang kinonsensya pa ang Diyos? Napansin niyo po?
Para bang kinonsensya pa natin ang Diyos? O, minsan ganun ang ginagawa natin. Para bang kinukonsensya natin ang Diyos? Para bang, dahil tayo anak ng Diyos, obligado siya na pagpalain tayo. Dahil sa tayo anak ng Diyos, obligado siya na lahat ng pinagpe-pray natin sagutin. Para bang obligado siya na ang lahat ng bagay na gusto natin dapat mangyari. Kasi anak ako ng Diyos. Parang gano'n, nanunumbalik sila. Ano sinabi nila? Kung paano iniisip na gawin ng Panginoon ng mga hukbo sa amin. Ayon sa aming mga lakad at ayon sa aming mga gawa, gayon ang ginawa niya sa amin. Pero hindi tama lang yon. Kahit pagbulay-bulay nyo, tama lang yon. Sapagkat sa Psalms 18, sa sulat ni David, bumanggit din po siya ng ganito. Psalms 18. Binanggit din yan ng ating kapatid na si David. At ang kanyang pinagbasihan, yung kanyang sarili. Hindi upang ipagmalaki, kundi upang patunayan na ang Diyos ay matuwid sa kanyang paghatol. Magsimula po tayo sa verse 15. Verse 17. Yun na po. Psalms 18 and verse 17. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway. Gera yan, pinag-uusapan. At sa mga nangagtatanim sa akin, yung mga naiinggit sa kanya. Sapagkat sila'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. Nung panahon ni David, mga kaibigan din siya ng mga bansa na mas makapangyarihan pa sa kanya at nag-iisip sa kanya. Pero ang sabi niya sa verse 18, sila ay nagsidating sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan, ngunit ang Panginoon ay siyang aking gabay. Hindi mga kapatid, dumarating sa atin yan kung minsan na dumarating yung pagsubok o ang tukso, panahong mahina ka. Tama? Sa panahon na hindi ka makapanindigan. Bakit merong ganon? Kasi yung salita ng Diyos, tinigil mo na nakanlungan ng buhay mo. Nakuha niyo po? Si David, yung kanlungan niya, ang salita ng Diyos, dumating ba sa buhay niya? Opo. Dumarating sa atin lahat yan na nakakapagpabaya tayo sa salita ng Diyos na siyang kanlungan natin. Tingnan mo si David. Naging siya, kampante siya. Panalo na gera, uwi siya doon. Sa kanyang palasyo, nagpahangin. Doon sa bubong. Kamala-mala mo, itong Bathsheba to, ba't to sa labas naligo? Pagsilip niya ron, nakita niya, uy, maganda pala view rito. At nahulog siya. Sabi nga natin, KKK. Katamaran, kababaihan, kwarta. In short, katamaran, kwarto, kwarta. Ingat tayo dyan. Lalaki at babae na mga mananampalataya. Bakit? Maalala niyo po na ang Church of Satan, ang number 1 na kanilang target, to destroy family. Akala niyo po, pastor lang, dapat mag-ingat. Kayo din. Lahat tayo dapat pag-ingatan natin yan. Amen po mga kapatid? Verse 19. Inilabas naman niya ako sa maluwang na dako. Iniligtas niya ako sapagkat siya nalulugod sa akin. Yun. Yun ang sikreto. Nalulugod sa akin. Mga kapatid, sa buhay natin, wala tayong ibang dahilan sa buhay na ito kundi malugod ang Diyos sa atin. Tama po? Hindi niyo sabi ng Panginoon sa Zacarias, ako naghihinanakit sa mga magulang. Pero sa kabila nun, nakarating pa rin yung mga anak. Nakuha niyo ba mga kapatid? At binababalaan niya itong mga anak na huwag tumulad sa kanilang mga magulang. At maging panuntunan naman nila ng mga anak ngayon at di gaya ng mga anak ay ng mga magulang na hindi naging panuntunan ang salita ng Diyos at lumayo sa salita ng Diyos. So sabi ng Panginoon, nasaan sila ngayon? Para bang nag-ano pa kayo? Okay, nag-observe ba kayo? Ano nilabasan? Naging matagumpay ba ang mga magulang nyo dahil sa paglayo sa salita ng Diyos? Hindi ba sila inabot ng salita ng Diyos? Ganun po yun.
Sapagkat darating ang panahon, baka tayo pagsulit sa Panginoon, sabihin natin, hindi na ituro ni Pastor yan. Baka pagdating sa langit, magsisiyang pa tayo doon. Pastor, hindi mo naman na ituro yun, di ba? Pambira, nauta na nga itong pulpitong to sa pagtuturo eh. Hindi mo pa itinuro. Ano po? Baka mamaya isisi nyo pa sa akin. Si Pablo nga, sa panahon ng kanyang kapanahunan, ang kanyang damdamin, ano sabi niya? Sa aba ko, kung di ko ipangaral ebanghelyo. Kahit anong mangyayari, talagang bubuga yun. At sasabihin niya ang salita ng Diyos. Tama po? Verse 19. He brought me forth, ginantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran. Chinecheck niya. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay. Ginantimpala niya ako. Do we have? Meron ba tayo ng ganyan? Kung tayo ba, yung iiskanin, lalabas kaya na dalisay tayo sa pagtrato sa salita ng Diyos? Lalabas kaya na ang palatuntunan ng ginagawa natin sa buhay natin ngayon ay ang salita ng Diyos? Mga kapatid, bakit po? Ang salita ng Diyos, maraming description yan. Ecclesiastes 12:10, acceptable word. 2 Corinthians 12:4, unspeakable word. Ano po? Daniel chapter 2 verse 9. Ano po? Ito po yung mga salitang hindi corrupt. The word of God is pure. Hindi po ito ng bobola. Sasabihin niya kung anong talagang kalagayan mo. 1 Thessalonians 2:5, it's not a flattering word because there is a flattering word. Ang Biblia, sasabihin siya, you're a sinner. You need Jesus Christ. Ano sabi niya ngayon sa ating ngayong umaga? Kay Zacarias, hindi natin siya ginagawang palatuntunan. Tayong panahon ngayon, magandang ginagawang palatuntunan ng salita ng Diyos. Amen? Paano natin to tratuhin sa panahon ni David? Ginantimpala niya ako ayon sa aking gawa, ayon sa kalinisan ng kanyang puso. Mga kapatid, kung sinasabi natin ang salita ng Diyos ay hindi nababago, hanggang ngayon, siya pa rin yung salita na pagsusulitan natin. Nawa, maging isang paalala sa atin ang sinabing ito. Verse 7, nang 24 na araw, nang 11 buwan na siyang buwan ng Sebat, na 2 taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias, na anak ni Berechias, na anak ni Ido, na propeta na nagsasabi. So ano pong gusto kong makita niyo rito? Si Zacarias, lahat tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo pwedeng lumabis sa salita ng Diyos. Hindi. Bakit? Saan tinanggap kanino nanggaling yung command sa Diyos? Ano yung pinagkatiwala ng Panginoon kay Zacarias? The people of God, yung bayan. Ano ang command? Na sabihin sa kanila kung ano yung mensahe ng Diyos. Nung sinabi niya, manumbalik kayo. Kung kayo yung panahon na pinagsasabihin ni Zacarias, ano nasa loob nyo? Kasi sinasabihan kayong manumbalik. Sasabihin niyo, bakit? Saan kami lumayo? Di ba? Saan tayo lumayo? Hindi lumayo ng lugar, kundi lumayo sa pamamaraan ng Diyos sa buhay na dapat nilang lakaran. Christian, ang Biblia ang siyang panuntunan ng buhay natin sa ngayon. Amen? At hindi tayo pwedeng gumawa ng ating palatuntunan. Tradition. Tradition came from the word tradere. Nung nabuhay ang ating Panginoon, itong nakita niya na kalagayan. Under the New Testament, ito na yung kalagayan. Sa panahon ni Zacarias, binigyan na sila ng pagkakataon. Pagpasok niya ng Matthew, Mark, Luke, and John, nandiyan sa 4 na yan, ang Panginoon, nakita niya, mas nirespeto ng mga tao yung tradition kaysa sa salita ng Diyos. Kaysa salita ng Diyos. Mga kapatid, ikaw lamang nakakaalam ng sarili mo, pero sinasabi ng Panginoon, kung hindi natin ginagawang statute, panuntunan, o palatuntunan ang salita ng Diyos, manumbalik tayo. Pangit na sabihin na kung kailan ka naging mananampalataya,
doon pa nagkaiwa-iwarang ang buhay mo. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Bakit hindi maayos ang buhay natin? Kung siya ay Diyos ng disiplina, bakit wala tayong disiplina? Kung siya ay Diyos ng moral, bakit ka immoral? Tanungin mo ang sarili mo, ang salita ng Diyos ba ang palatuntunan natin? Verse 8, aking nakita sa gabi at narito ang isang lalaking nakasakay sa isang mapulang kabayo at siya'y tumayo sa puno ng mirto na nasa pinaka mababa at sa likuran niya may kabayong mapula, alazan at maputi. Ito pareho ito ng mga kulay na nakita ni John. Ito po kasi prophetically, ito mangyayari sa panahon ng pag-alis natin. Ang puti, sumisimbolo po yan sa peace. Tapos ang sumusunod po dyan ay mapula, death. Tapos alasan, yung pong kagutuman. Yung po'y mangyayari sa panahong ito. Natutuwa ako na hindi ko ikinatutuwa sa narinig ko sa isang preaching no isang gabi. Ang Pilipinas daw ngayon, siya na raw ang land of promise. Bakit? Ilang milyon, bilyon na tonelada ng langis ang nasa Spratly Island na inaangkin ng China. Nagtututukan sila at nagbigay ng babala si Obama. Sumagot ang China. Handa siya. Mag-ingat kayo sa inyong pagkilos. Mag-ingat kayo sa mga pinaggagawa nyo. Handang lumabang. Kaya naiba na rin. Hindi na raw Russia ngayon. China na. Nakakatuwa, po? Ang hindi nila alam, ito po, God changing His method. God doesn't change, but His method change. Kaya niyang baguhin yan. At alinsunod sa kanyang kalooban, wala tayong pwedeng magawa. Sabi pa sa anong ginagawa niyo sa kalagayan ito? Wala, nanalangin lang. Panalangin niyo po ba ang bansa natin? Pag nag-gera yan, di pwedeng di tayo apektado niyan. Umbihira. Pag nagbanatan yan, mga sandata niyan, kayang tumunaw ng Pag tinunaw ang Mindanao, baka kasama tayo sa tutunawin. Baka madamay tayo. Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, na merong mga sakit na walang kagalingan na lalabas sa lupang ito. Bagamat sa pag-aaral, ito ay magaganap sa panahon ng wala na tayo. Pero sino tayo para magkaroon ng specific? Ang prophecy po, walang specific time yan. Kaya yung iba, hindi ko naman sila tinatawanan. Pag sinasabi nilang ito na yung tribulation, fine. At least, buhay pa tayo hanggang ngayon. Hinahanap ko nga lang kung nasaan na yung kabayo na 4 na yan. Kung sinasabing kapayapaan, ba't parang walang kapayapaan? Gera nga itong naririnig ko. Bakit mukhang hindi tama? In the first place, hindi tayo doon sa pagbasa ng mga signs sapagkat wala sa iglesia ang signs. Ang atin po ay yung paghahanda. Kaibigan, are you ready? Ano mga oras na dumating ang rapture? Bakit? Sapagkat siya'y babalik. Handa ka ba na ikaw ay isa sa kanyang tatawagin? Amen? Ang intindihin mo, huwag mo intindihin, naku, magkakagutom na, magkakagera na, naku, baka madamay kami. Wala tayong magagawa kung talagang mangyayari yan. Wala tayong magagawa. Ba't kaya bang salubungin yung mga racket, tsaka yung mga para pigilin, pag dito, baka ikaw pa masabugan nun. Wala kang magagawa do. Mga giant na mga bansa na yan, ang mga sandata niyan, ako yung nagugulat Noong exhibition ng US, tingnan mo yung dati, yung baril ng eroplano, diretso lang ang tunog Ganun lang Ngayon diretso na ganun. Paglampas nila, sumasabog yung mga papakalatay ko. Hindi ka pala pwedeng na, dati tatakbo ka lang ng diretso, maiiwasan mo na yung Hindi pala, pagsabog nung patay ka rin. Pati yung granada. Dati kung pumuputok, ganun lang. Boom. Ngayon ang putok ng granada boom, pakalat na ganun. Saan ka dadapa? Pagdapa mo, sapul ka pa rin. Ang titindi. May mga baril pa silang tagos hanggang pader. Tama-tama yung sinabi ni Ezekiel. Ano yung pupuntahan natin yan? Ang mga tao madudurog, kaakalat ang dugo hanggang sa bibig ng kabayo. Napakatindi ng gera na yan.
Ngayon, yan po ay alam lang natin, pero hindi para panervising ka. Ay, kakatakot na. At magkukulong ka na sa kwarto mo at magpapanik buying ka na sapagkat ang daming balita. Opo, kung isasabihin lang yan, palagay ko talaga may panic buying eh. Nagpapanik buying ang mga tao. Oo. Kung nakikita nyo po mga balita sa mga CNN, kung sasabihin, pati sa radyo, sabihin nila, gugulat kayo. Pero mga kapatid, dapat kung marinig nyo man yan, ang tanong dyan ito, ang salita ba ng Diyos ay nanatiling pinakapalatuntunan natin? Ano ang trato na ginagawa natin? Tingnan nyo po ito. Kausap niya yung bagong henerasyon, pero ang pinag-uusapan yung mga magulang. Diba? At yung kinalabasan ng mga magulang nila. At yung ending, doon sa verse 6. Anong sabi niya dito? Kung ano yung lakad na ginawa nila, kung ano yung ginawa nila, gayon sila siningil ng Panginoon. Kapatid, anong klaseng lakad meron tayo? Kung lumalakad tayo ng palatuntunan ng salita ng Diyos, mabuti, purihin ng Panginoon. Pero kung hindi, isang babala sa atin na ituwid na natin yung lakad natin. Kung hindi, tayo na yung tinatawag niya manumbalik. Bakit? Nakita na natin kung paano ang mga manampalataya lumalakad sa salita ng Diyos, pinagpapala ng salita ng Diyos at pinagpapala sa buhay nila. At kung hindi, abay manumbalik ka na. Muli nating ibalik. Ano sabi ni David? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Amen? Yun ang kulang sa atin. Magalak ulit tayo doon sa kaligtasan na meron tayo. Sapagkat yun ang maghahatid ng katatagan. The joy of the Lord is thy strength. Yun ang ating kalakasan. At magiging masigla ang pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Sapagkat siya'y totoong malapit na. Are you ready? Ready ka ngayon, purihin ng Panginoon. Pero ang alam kong handa, yung ipinangangaral yung salita ng Diyos. At namumunga na ng kaluluwa. Kaibigan, sa sandaling ito, nais kong dito putulin. Ang salita ng Diyos ay hindi kumukupas. Ito ang dahilan kung bakit tayo pinanganak na muli. At gusto ng Panginoon, gawin natin itong palatuntunan. At gusto ng Diyos na ito ang ating magiging lakad, buhay at gawa. Kung hindi, ipagsusulit natin ito sa Panginoon. Kaibigan, sinasabi ng Biblia, si Kristo lang tagapagligtas. Si Kristo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo, pag tinatanggap, bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Anong gagawin mo, kaibigan? Siya lamang ang iyong tagapagligtas. Siya lang ang pwedeng magdala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kapatid na Kristiyano, bumalik po tayo ng salita ng Diyos ay ating maging palatuntunan. Bumalik po tayo ng salita ng Diyos ang siyang kahulugan lamang ng ating mga gawa. Manumbalik tayo sa Panginoon. Ito ang ating pag-asa. Naririnig na natin ang lahat ng salita patungkol sa kapahamakan na pwedeng mangyari sa ating bansa. Kanino tayo kakapit? Kanino tayo hihingi ng tulong? Sino ang ating magiging protector? At kung sakaling nga maganap nga yan, ano nga ba makalalabasan natin sa buhay na ito? Nakalimutan mo na ba na hindi mo mararanasan ang panibagong buhay kung hindi aalisin ang unang buhay? Yan ang trabaho ng kamatayan ngayon, maglingkod upang dalhin tayo kay Kristo. Dapat ang salita ng Diyos ay palatuntunan natin. Hindi ko nais ng sino may takutin, pero nais ko po kung paano ang pagnanais ni Zacarias, lahat tayo, manumbalik tayo sa Panginoon. Siya lamang ang ating tunay na kahulugan ng buhay. Panginoon, pagpalain niyo po itong inyong salita at babala sa aming lahat. Tunay na ang salita mo ay hindi nababago. Kung paano ang salita mo ang siyang lumikha ng lahat ng ito na aming nakikita, maging ng hindi namin nakikita, maging ng aming kaluluwa, maging ng aming hinaharap. Ngunit ang salita mo ay matatag at tiyak sa kanyang mga pangako. At sinasampalatayanan po namin to. Nawa o Diyos, manatili po itong buhay at siyang maging bantayog ng aming kabuhayan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen.
po tayo para sa isang uri pa ng pagsamba, ang ating pagbibigay. Ama namin, salamat po sa iyong pagpapala. Salamat po, Ama, na iyong mga anak ay maging matapat. Hindi upang ibalik sapagkat ito'y ibinigay mo na sa amin, kundi maging aming pinakapamantayan ng pananampalataya, ang mga material na pinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, ibabalik mo ito na pikpik at liglig sapagkat kailangan to ng iyong gawain. Pagpalain po at multiply mo ang kanilang kabuhayan upang lalo silang magamit sa iyong ubasan. Basabasan niyo po magkakaloob, Ama, na kayo po nilululhati sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Dito ba kayo mag-pwede? Marami ba kayo? Kasi join din yung people, join yung sa kasi. Saan kaya kami? Sa Pilgrim. Hindi pwede kasi mga matatanda mahihis. Saan kaya kami? Doon kaya muna kami sa gitna. GB, announcement sa Pinel Grade. Bago siya mag-aaral. 10 minutes daw. Hindi sa tungkol sa academy. Join na yan. Kapasa ba yan? Hindi. Thank you, Lord. For making me whole. The great salvation, so rich and free. Happy birthday kay Nanay Nene June 1st, kay Brother Bitoy Coloma,